Kumusta po Kap yung inyong barangay ngayon, yang Karuy-Ruyan, mula nung itinayo yung Uptown Pili? Ano ba Kap yung pinakahalata niyong pagbabago sa barangay niyo araw-araw, Kap Jerry? No, mula nung itinayo yung Uptown, itong Barangay Karuruyan, actually, hindi naman gaanong naapektuhan. Naapektuhan lang siya nung nagkaroon ng kaugma. Siyempre, yung mga tao dumagsa, yung mga bihikulo nakapark dito papuntang Barangay Karuruyan. Pero at this moment, walang epekto pa naman yung Uptown na ginagawa dyan sa kabilang barangay namin. Ang akin lang, sana wag nang umabot dito sa Barangay Karuruyan. Okay, okay po. Pero ito Kap, totoo po ba base sa inyong obserbasyon, totoo po ba na maraming lupa ng magsasaka diyan po sa ibang mga barangay ang naapektuhan o na-convert dahil po sa Uptown Pili? Ilan po kaya ito at ano yung nangyari sa kanila based on your observation, Kap? Ako po, nabanggit ko noon na ako baga ang Provincial Federation President ng mga Irrigators Association. Now, yung Barangay Kadlan, part of Barangay San Jose, and part of San Agustin and Sagurong, mayroong itinayo po dyan ang National Irrigation Administration ng mga line canal. Ang nagpatuyo niyan ay NIA. Now, mula ng prinograma, yung Uptown na yan, ang mga magsasaka dyan, hindi na po nakakapagsaka. It is because mayroon na daw order na hindi na dapat sila magsaka. So, ang nakikita ko, kawawa naman yung mga magsasaka. Paano yung kabuhayan nila at may mga establishmentong residential na masasagasaan tungkol dito sa project na ito. Yun po ang aking inaalala lang. Opo. Pero ito, Kap, kasi sinabi nyo kanina, hindi naman kayo naapektuhan itong Uptown Pili. Pero ito kasi, Kap, minsan dumadaan din kami sa kahabaan ng highway dyan po sa Pili. Nakikita namin, Kap, yung inyong barangay, yung daanan ng Barangay Karuy-Ruyan, nung tinatayo yung Uptown Pili, nakita ko na parang yung daanan na ano din ng mga ginagawa. Minsan nga nagagalit pa yung ibang mga tao, parang naaabala sa pagpasok. Kumusta yun, Kap Jerry? Yun naman kung noong kaugma, talagang grabe yung epekto dito sa Barangay Karuy-Ruyan. Pero naman sa akin, siyempre programa ng ating gobernador, programa ng Kamsur, kailan magbigay din tayo ng pangunawa sa kanila. Kaya lang, siyempre yung mga commuters, yung mga nakatira dyan sa 9th Infantry Division, yung mga may mga business establishment dito sa taas, siyempre apektado, lalong-lalo na nung nagkaroon ng congested traffic ng Maharlika Highway. Yun lang po ang epekto ng Karuruyan. Opo. Eto, Kap, dahil wala namang gaanong pinsala or wala namang epekto sa inyo itong Uptown Pili na negatibo, what about positive effect, Kap? May positibo bang dala yung Uptown Pili sa Karuy-Ruyan? Ano yung nangyaring positibo, Kap, mula nung maitayo yung Uptown Pili sa Karuy-Ruyan, Kap? Sa aking obserbasyon, walang epekto yan. Kahit pa mag-prosper, halimbawa ang mga pangarap nila dyan, magkaroon ng mga malalaking establishmento, malalaking mga mayroon daw dapat dyan mga shopping center or what. Pero wala pong ganong epekto yan. Wala rin kasi sa akin lang, my personal opinion, kailangan pantay. Yung mga tao dyan dapat mabigyan ng mga tinatawag natin asistensya. Kasi saan pupunta yan? Pangalawa, yan ba'y makakatulong sa nararanasan nating poverty? Yan ba'y makakabigay ng magandang kinabukasan ang mga masusunod na henerasyon?
Yun ang lagi kong iniisip. Although, the development given, kasi pag may isang lugar na dapat ma-develop, mayroon talaga magsasakripisyo. Pero dapat, yung mga nagsakripisyo dyan, kailangan mabigyan ng pansin. Hindi lang yung uro-urada na aalisin nila without any security ng kanilang pamumuhay sa darating na panahon. Kasi ang mga pupunta siyempre dyan, kung sakasakali man mag-prosper na yan. Pero sa tingin ko, matagal pa, ang problema nga dyan, kung mag-prosper man, paano yung mga na-displace na mga tao? Saan yan pupunta? At paano na kaya ang magiging buhay nila? May mga nag-aaral dyan, mga bata pa. Paano yun? Ano ang intervention ng ating gobyerno na sustainable para sa mga na-displace na mga tao? Yun lang po ang... Okay po, iyon. And eto pa, Cap Jerry, bilang kapitan, bago pa man ginagawa itong Uptown Pili, may kinonsulta po ba kayo, Cap? May kinonsulta po ba kayo at yung mga magsasaka o yung mga taga dyan sa inyo sa Karuyaruyan bago simulan yung project na magbibigay kami ng abiso, maaabala namin kayo. And kung halimbawa na konsulta kayo, Cap, or kung hindi kayo na konsulta pala, ano sana yung gusto nyong sabihin noon, Cap? Sana kung nakonsulta. Kasi nagkonsultasyon, nag-uumpisa na kasi. Nagbo-bulldozer na, nagdadamping na. Pero prior sana, pinaplano nila yan. Yung mga katulad sa amin, adjacent barangay, yung Kadlan, yung San Jose, Palestina, Sagurong, and San Agustin, dapat nagkaroon talagang magandang dialogue para kami naman, kahit ang Karuyaruyan hindi apektado, at least pwede kami makapagsabi na pwede namin i-build up kasi maganda ang kalalabasan nito. Kaya lang, kahit ako, blind ako, ano ba talaga yan? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng project na yan? Ito ba'y makakatulong sa buong Pili, not necessary lang dito sa adjacent barangay, or entire Camarines Sur, manginginabang ba lahat para sa programang ito or para sa project na ito? Yun ang hindi ko masagot-sagot kasi wala kaming idea yan sa mga bagay niya. Okay. Yan. Okay po. Iyon. So ito, Cap, ibibigay ko naman ng pagkakataon dito sa aking partner, si Bombo Kim, para magtanong din po sa inyo. Bombo Kim? Ayan po, Kap. Good noon na po. Happy lunchtime na din po siguro. Siguro konting katanungan lang po, Kap, no? Kumustahin ko lang po yung naging pakikipag-ugnayan ng provincial government with your barangay. Kamusta po ba? Naging proper ba yung coordination to the point na kumbaga you are fully aware about the constructed Uptown Pili bago po mangyari itong Kap na kumbaga siguro if may maapektuhan man o may naapektuhan man na mga residente ng inyong barangay? Nasabi ko po kanina na talagang wala kaming idea what is all about Uptown. Kasi hindi ko nagkaroon ng malawakang pagkukonsulta ng mga barangay dito sa loob ng Pili. So siguro, nakita ko sa social media, nagkaroon din ng mga pag-uusap, pero nagaganap na yung construction ng Uptown. Kaya nagkaroon nga dyan ng dialogue ng nakaraang buwan between the DNR and the mga affected families and farmers. Ay doon po pinagdiskutiran, pero sa nakita ko noon, representative lang ng Kamsur ang nandun. Walang makuha na direktang answer. What is this all about?
Ano po ito? Manginginabang po ba ang buong Camarines Sur? Ito ba ay magiging mitsa na maging maunlad ang buong Camarines Sur? Because ako po, naiintindihan ko, part ito ng economic development and social development. Pero dapat we are being aware para yung mga susunod na henerasyon dito sa mga constituent ko sa barangay, I can explain to them one by one, eto maganda ito. Ito makakatulong sa atin. Ito ang mangyayari. Ang mga tao rito magkakaroon ng magandang hanap buhay, magkakaroon ng magandang kinabukasan, lalong-lalo na sa susunod na henerasyon. Kaya lang, sir, wala kaming alam dyan with Barangay Kariruyan as far as concerned. Yun lang po. Ito siguro Kap, last na lang po, no? With regards nga po sa coordination, pero sabi niyo po, nangyayari na siya nung kino-construct na itong Uptown Pili. May nabalitaan po ba kayong, kumbaga, in-offer na assistance in terms of siguro financial or relocation po ng mga in case man, baka mga naapektuhang mga naghahanap buhay o magsasaka na yung lupa pong ginamit for Uptown Pili ay kumbaga vital sa kanilang hanap buhay? Doon sa konsultasyon ng DNR at saka between yung mga farmers affected and families, sila dahil inumpisa na yung pagtatambak, inumpisa na yung construction. So ang nakikita ko sa social media, sila hindi na kumukontra. Okay na sa kanila. As long as na dapat daw sila mabayaran sa tamang presyo na hinihingi nila. Pangalawa, kailangan daw mayroon din silang malilipatan. Iyon ang malaking katanungan. Mayroon ba talaga na? Nabayaran na ba talaga sila? Hindi ko po yun alam. Iyon ang nakikita ko lang sa social media nung sila ay nag-uusap-usap. With that, Kap, ipapasa ko na po pabalik kay Bombo Kier ang mga pagtatanong. Bombo Kier? Okay, yun. Balik sa akin, Kap, ang tanungan. Ito, mga ilang katanungan na lang, Kap, Ngayon, Yes, sir. nandyan na po yung Uptown Pili. Ano siguro, Kap, yung pinakahinihiling ninyo sa provincial government para sa mga magsasaka and mga residente na rin ng Kariruyan kung meron mang siguro naapektuhan ng konti, Kap? Isa lang ang hinihingi nila eh. Sa nakikita ko. Hindi ko alam kung na-attest na nila yon o nai-implement na nila. Ang sabi ng mga farmers, ito lang. Total, nangyayari na ito. Nag-uumpisa na ang construction. Bago kami paalisin, dapat mabayaran sila ng tama. Depende siguro sa computation by the court. Mayroon daw. Hindi ko naman nakikita kaya hindi ako makapagsabi na mayroon talagang decision ng court na itong halagang ito ang dapat ibayad sa kanila. Sila naman, wala naman silang question na. Kasi nandun na. 2 taon na daw silang hindi nakakapagsaka. Kasi pag magsasaka sila, pinipending sila ng probinsya. So hindi na sila yung duration period na hindi sila nagsasaka. Paano na ngayon ang buhay nila? Saan na sila kukuha? Mayroon nang pumapasok ng mga construction worker kasi hindi na sila makapagtanim. Despite na may irrigation system dyan, o wala na silang magawa kasi nag-uumpisa na nga. Ngayon, ang sinasabi nila, wala kami ng tutol. Nandyan na yan. Basta't bayaran kami, mabigyan kami ng tamang relokasyon. Yun ang sinasabi nila. Pero yung mga papel niyan, yung mga petition niyan, hindi ko hawak. Yun lang ang naririnig ko kasi adjacent barangay baga ang Kariruyan ng Kadlan, ng San Jose. Lagi naman nagpupunta dito. Paano kaya kami? Sana kami pupunta? Paano na yung hanap buhay namin? Paano na ang kinabukasan ng aming mga anak? Pero wala na kaming magagawa. Basta't bayaran lang daw sila. Iyon lang.
Okay po, yun. So ito, Kap, bago tayo magtapos sa ating interview, kung meron kayo, Kap, gustong iwan na mensahe, una sa mga residente nyo, dyan sa Karuyaruyan. And if, pangalawa, dito kay Gob, kung meron kayong gustong panawagan, Kap, ano ang inyong sasabihin, Kap Jerry? Not necessary for our beloved governor. But the government itself, the national government, should be intervened. Kasi hindi naman masama ang magkaroon ng development. Kasi yun ang focus ng mga LGU. Magkaroon tayo ng development. But, dapat balance. Umuunlad ang lugar, kasamang umuunlad ang mga taong nakapaligid dyan. Ang problema, may development, mayroong mga taong nagsasakripisyo na hindi nila alam kung paano na ang kanilang pamumuhay. Ang akin lang na pangapudan o tinatawag nitong akin lang na bigyan ng pansin not necessarily by the provincial government, but the national itself. Kasi alam ko at alam natin lahat na ipinagagawa, infrastructure man yan, healthcare man yan, ano pang programa ng gobyerno, pera ng tao ang ginagastos yan. So dapat balanse. Mayroong umuunlad ang isang syudad o isang munisipyo o ang isang probinsya, kasamang umuunlad ang mga tao na kapaligid dyan. Yun lang po ang aking masasabi.